Mga idol, kahit man nga po kabubo pa lang ng bagong tandem ni na Luka Doncic at Kyrie Irving, ginugulo na nga ito ng media. Yan naman ang ating unang storya ngayon. Nasasamahan ko na rin yan ang balitang pagkuha nga po ng Miami Heat kay Serge Ibaka. Pagkukwentohan na rin natin ngayon ang balitang nag-request nga po si Anthony Davis na ibalik na siya sa kanyang dating posisyon, at ang balitang palpak nga daw po ang 2-point guard lineup ni Coach Darvin Ham ayon yan kay Phil Jackson. Kaya mga idol, tara, umpisahan na natin to. Hindi nga po mga idol naging successful ang unang dalawang laro ni na Kyrie Irving at Luka Doncic nang magkasama matapos silang magkaroon agad ng 2-game lose streak kontra sa mga teams ng Sacramento Kings at Minnesota Timberwolves. At ang masakit pa nga po dyan, parati nga silang nagkakamali sa mga crucial moments ng kanilang mga laban na siyang nagiging rason ng kanilang pagkatalo. Una nga po ay ang puwenersang tira ni Luka Doncic kontra sa Sacramento Kings na sinundan rin naman ng magulong pasahan ni na Kyrie Irving at Luka Doncic sa huling segundo ng kanilang laban kontra sa Minnesota Timberwolves. Kaya dahil nga dyan, binabatikos nga agad sila ng media. Tinanong na rin naman nga po mga idol ng isang reporter si Kyrie Irving patungkol sa kanyang future sa Dallas Mavericks. Mabuti na lamang at hindi rin naman niya ito sinagot, gayong nakaka-distract nga daw po at makakasira lamang ito. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya sa balitang pagkuha nga po ng Miami Heat kay Serge Ibaka. Gaya nga po ng naibalita ko sa inyo, meron pang ang natitirang dalawang bakanting pwesto ang Miami Heat sa kanilang lineup, at magagamit nga nila ito upang makakuha ng mga bagong malalaro na available sa loob ng buyout market at free agency. At base nga po mga idol sa pinakahuling inilabas na balita ngayong araw ng Miami Herald, tinatarget nga po nila ngayong kunin ang veteran big man na si Serge Ibaka na kababuyout pa lang noong nakarang araw ng Indiana Pacers. Bale, isa nga po sa mga pinakamahinang parte ngayon ng lineup ng Miami ay ang kanilang front court matapos nilang i-trade ang kanilang sentro na si Dwayne Dedmon papunta sa San Antonio Spurs. Kaya kailangan nga talaga nila ng isang big man katulad ni Ibaka na maaari nilang gamitin bilang backup center para kay Bam Adebayo. Habang dumako naman tayo sa ating sunod na tatalakayin dito sa balitang meron nga pong ni-request si Anthony Davis na kailangan na nga daw siyang ibalik sa kanyang original na posisyon sa pagkakatalo na naman mga idol ng Los Angeles Lakers sa kanilang huling laban kontra sa Portland Trail Blazers. Ngayong araw ay bumagsak na nga sa 26 wins, 32 losses ang kanilang record, kung saan nasa pantresing pwesto na naman sila. Kaya dahil nga dyan, delikado na rin naman nga sila ngayon na hindi makapasok kahit sa play-in tournament at maging sa playoffs. Ngunit ayon rin naman nga po kay Anthony Davis sa kanyang post-game interview, kakayanin para naman nga po nilang makaabot sa ika-10 sa West gamit ang kanilang kasalukuyang lineup basta't maging maganda lamang ang kanilang mga susunod na laro. At isa nga po sa mga paraan para mangyari iyan ay ang nire-request ngayon at noon pa na paglagay muli sa kanyang dating posisyon na 4 o power forward. Inaasahan na rin naman nga po na maglalaro na next game ang kanilang bagong sentro na si Mo Bamba, kaya maaari nga po siyang gamitin bilang power forward sa kanilang rotation. At gayong nabanggit nga po na ng Lakers mga idol, diretso nga tayo dito sa ating huling storya sa balitang palpak nga po at binatikos ang 2-point guard lineup na gawa ni Coach Darvin Ham. Marami nga po mga idol ang nakakapansin ngayon na hindi gumagana ang paggamit ng Lakers kina Dennis Schroeder at D'Angelo Russell ng sabay sa starting lineup. At napansin na rin naman nga ito ng kanilang advisor na si Phil Jackson. Ayon nga po dito, kailangan nga pong itigil ni Coach Darvin Ham ang paggamit ng 2-point guard sa kanilang starting lineup, gayong eto nga po ang nagiging dahilan ng kanilang mahinang simula sa opensa at depensa man yan.
So yun lamang mga idol ang ating pinakabagong video ngayon na ating pinagkwentuhan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayong maging updated at laging ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. I-follow nyo na mga idol at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. Shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.